Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jayden Liam Benitez-Requero. Ako po na po si Kuya Bert. At ito po ang Matang Agila ni Bunso at Kuya. At ang ating panauhin po, ang pinakauna nating panauhin, ang first pilot episode na Matang Agila ni Bunso at Kuya, si Kuya Dono Sala. Good afternoon po. Good po. Kuya? Kumusta po kayo ngayon? Okay naman po. Wala naman ngayon. Siguro ganun talaga. Ganun lang. Continue lang. So, kita-kita po natin dito yung mga kotse po na nakikita po natin. So, business po yung pala. Yes po. Matagal ng business ni Kagawan Sala. So, sa ninyo, ano po ang pinakamagandang klase po ng kotse na nakikita sa inyo? At sa ngayon, nasa ano kasi ako, yung sa financing ko, ano lang ako, yung pangmasa lang ng mga sasakyan. Afford po. Yung pangmasa, kaya nag-concentrate. Meron naman dyan, yung Lego, meron Banta, most probably meron din mga yung gaya ng Hyundai, Aeon, gano'n yung mga kotse na pangmasa yung alam. Ang pinaka-mababa po yan na kotse, magkano? Sa mga ano naman yun, mga low model, even mayroon akong ganito, mayroon din ang mga contact sa labas na nagpipili pa rin ng gano'ng sasakyan na sa akin, pipili namin para Manila, pero gusto na ng palit. Pero di meron mga mura, say mga 65,000, gano'n, yung mga kotse na rin. Ano yun? Cash o pwede for payment? Meron cash, tapos meron din itong backup ng mga partners na pinagsin marami rin kaming mga partner na pinagsin na global, usually, pero standard. Hindi po, yan yung mga private financing. Private finance. Even ano nga, pumasok na rin yung type yung Siguana. Meron na rin na napunta dito sa Puro. Na pumasok na rin sila sa second hand. Yung mga patalala. Meron na rin. Nag-venture na sila sa mga yung mga product nila. additional product. Hindi lang yung regular. So, dahil po na sabi niyo na rin po yung mga model po ng mga sasakyan. So, paano niyo po ito nasimulan? Ito po mga negosyo. At paano po ito dumami? Ganun. Sa umpisa, nagtatrabaho rin ako, and then na-engage niya ako dito sa pagbabayin. So, isa-isa na nag-deep, nag-engage sa mga product, tech-deep, kotse-kotse, naluma, para rolling ng capital, sige lang, electronic, sige lang. Hindi ako masyadong yung parang nagpupunta na kami na siyempre pag may lobby, meron din kita, kasi minsan yung siyempre sa second hand, meron kang mabibili mga sasakyan na lalo baguhan ka, mayroong mga sasakyan na yun, hindi mo naman alam kung ano talaga yung mga issue. Alam mo, tumatakbo. Hindi ka naman nangutang ng capital. Oo, nangutang ako. Sa mga anong una, mayroon din akong capital na nag-isa ako. And then, nakita ng mga parents sa mga kapatid na yung business na to, medyo kailangan talaga sipag, gano'n. Taga ako hanggang sa nakita ng mga kapatid ko, sa mga magulang ko na maganda rin. And then, sila nagpagaram sa akin ng mga kapital. May kapatid yung nasa sa abroad na Parang nga nila, yung sinong family. Oo, family business na tulong na nag-share sila na lumaki yung kapital. Kaya importante talaga ang family. Baga sa may harmonia na nagkakaisa. Para may kasi
Kaya talagang yung sipag at saka yung kahit gabi na, nagpa-transaction pa ako sila. Wala akong inisip na oras basta ano ko lang, yung kumita ng legal, kumita ng tama, hindi naman ang gawin. Basta yung tayo sa yung na transaction, ganun, rolling lang ang rolling ang ginagawa ko. Parang nasa 27 years na ako sinunod. Ayan, napunta lang sa politika. Pero okay naman, wala naman kasi at least yung akin. Dahil ngayon pag may mga blessings na gawa natin, gusto ko siya. Share lang yun. Normal naman yung parang may ibang dedikasyon sa trabaho sa kasama. Yun. Tuloy tayo. Kasi yung buhay. So, bukod po dito sa inyo pong negosyo, ano po yung mga ibang pinagkakamalan niyo ngayon as of today? As of today, natatapos na lang yung barangay election. Hindi tayo pinalag na manalo, pero kung pinakapi tayo sa mga sabi niya ng iba, talagang pag wala kang pera, huwag kang pumasok dyan. Pero hindi naman ako naniniwala. Kailangan mo lang ng pera kasi siyempre yung paano gagalawin yung mga tao, mabibili ng tarpulin, para doon. Yung mga kailangan doon, okay naman na yung may mga tumutulong din, may mga nagtitiwala din sa akin. Ako dahil, hindi ko naman nga sila natulungan, nakita nila yung dedication sa araw-araw. Talagang nagpapakot sila ng hindi ka naman nagsasabi. Alam nila yung sitwasyon. Kaya ito mo, natulungan sila. Bukod sa mga nasabi niyo po, ano po yung mga iba po mga pagsubok po na pagdaanan niyo po at paano niyo po ito nasolusyonan? Marami. Tulad na, itong negosyo na to, medyo risky rin. Kasi hindi ito, kasi malaking pera ang involved dito sa isang buong sasakyan. So ganyan, si nagkakalaga na 100,000 o 200,000. Sa isang ordinaryong tao, medyo malaking pera na yun. Kasi may mga pinta rin ako kanina, natanong mo ngayon, may mga talagang naibinta ko na running condition naman siya, and then after a week, labas yung trouble na super hindi ko naman nagagamit yung sasakyan, naayos naman namin, yung bang kaya nag-over yung sasakyan. Pero ina-assume ko pa rin yung repair noon. Kapag help na itong given, kumita naman ako noon, parang at least wala na nga akong kumita kasi pinaayos ko ba. May parang binibigyan mo rin ng warranty. Yung parang, siyempre, wala ko lang 1 week tapos nag-breakdown. So, nakita ko na, kahit yung nabibuild mo na yung sumala nila sa yung babalik naman yun. Kasi, hindi, kung nangyari ng gano'n, parang yung kinita mo, mag-break-even ka dahil gagawin. Hindi pa nga eh. Magkailang business na ako na minsan na-release ko na yung unit. Kahit na nga, sinecheck ko. Kasi second hand nga yan, hindi mo naman talaga yung mga iba pang trouble na lalabas. Kung minsan, bibigyan sa gumagamit. Feeling niya, parang hindi yung ginagamit. Pero second hand yan, meron mga talagang hindi ito na problema. Gano'n. Solusyonan ko naman, ipagtulungan na lang. Dapat, hindi ako yung gaya ng iba na hindi mo percent as is the risk nyo, tapos ang usapan yan. Kaya maganda. Natulong pa rin ako. Hindi ako yung gaya ng iba. Pero pagka matagal na, hindi naman na pwede siguro. Kaya, week siguro na ginagamit nila. Ina-assist ko pa rin sila kung saan dapat, anong dapat nyo gawin, kung saan ipapacheck shop. May mga kilala naman ako, yung accessories, meron akong may record din ako. Dapat mo kontakan.
malaking pasalamat po kay Kuya Nono na pinagbigyan tayo niya. Opo. Na nakapagbigay siya ng mga nakaranasan niya sa kanyang negosyo na pwedeng makatulong doon sa ibang tao na gusto rin na gumawa ng Opo. ganitong negosyo. Na kumbaga sa dadaan talaga na, i-expect na nila na pag negosyo nila, hindi ka agad i-income na kung saan mag-break even, malulugi. May Kaya, risk na kukunin. Na kung saan kailangan talaga sipag at tiyaga. O ano, Idagdag ko lang kuya, meron pa yan, yung hirap na sinasabi, meron yan makakarating kayo sa mga kaso-kaso, gano'n. Kasi siyempre, halimbawa, meron akong nangyari niyan noon na actually hindi naman sa akin yung sasakyan. Parang ganito lang, nandito mayroong nag-alok ng sasakyan, meron ding buyer na eksakto, naghahanap din ng ganong sasakyan. So, hindi ako ang nag-transaction. Ang nangyari lang, sa mismong showroom ko na nagkaroon ng transaction. na-doble. Hindi na-dupli ko yan. Ang nangyari, yun pala yun. Sasakyan may problema, yung papel. Siyempre ako nga hanapin kasi dito nga ang nangyari sa shop. So, nag-witness ako doon na yung pangyayari, alam naman nila na hindi sa atin yung sasakyan. Hindi ako nagtransact. Kausap niya yung may-ari. Pero nakipagtulungan ako na yung pang ganun dapat na huwag mong pabayaan. Dapat maging maingat din po Opo. sa pagtanggap. Marami. Kaya dito may mga sasakyan din ng mga kakilala mo na nagpapaiwan ng binibinta nilang sasakyan. Kailangan i-check mo rin na dapat kumpleto kasi mamaya yan madadamay ka kung may problema. Maraming transaction sa may engine na gano'n na yung bang rest nga nandiyan kasama na yung bang yung iba basta lang gusto kumita, wala na silang pakialam na baka yung susunod dyan masasabit ka sa problema. Kaya ako tinitingnan ko rin na siyempre sa tagal ko na inaalam ko na yung alam ko na yung magiging problema kung papasok ka doon. Yung iba kasi, maraming gano'n yung one way lang na transaction kasi hindi nag-i-invest ako sa transaction na pag natapos ko ng transaction na ito, may i-recommend. Lumalaki yung net mo dahil doon sa transaction na maayos. Pagka nagbinta ka dito sa isa, i-recommend ka sa mga pinsan, sa mga kapatid na kaibigan na pwedeng bibili rin ng sasakyan o kaya magbibinta ng sasakyan. Kasi buy and sale, bibili, may nagbibinta, tinatransaksyon. Kaya Bunso, malaking bagay ito na Opo. makakatulong to doon sa mga nagbabalak. Opo. Na kumbaga sa dapat prepared sila na ganito ang pwede nila sakitin. Opo. Kaya dapat ito ang magandang panuntunan na na-share sa atin ni Kuya Nono Opo. na para maging maingat sila kung sila magbubukas ng ganito rin negosyo. So, dapat ipoprotect din nila yung customer. Mabigyan man nila ng may problemang unit regarding sa engine o sa man na aspect ng spare part ng sasakyan. Supportahan pa rin nila, may recommend nila kung saan ipapagawa, hindi align, gano'n, hindi pa-align. Ma-recommenda nila kung saan dapat. Tapos naman kung halimbawa may lilitaw na problema sa papilis, kailangan suportahan nila, hindi yung tapos na bayad na yan. Hindi dapat yun kailangan matulungan mo rin yung nakabili na maalis yung problema kasi yung binili niya yung sasakyan, hindi yung problema. So, malaking bagay ito na makakatulong. Kapag upload natin doon sa mga subscriber natin, malalaman nila ng ganito na meron tayong kuya na merong ganitong negosyo na pwede silang lumapit dito dahil makakasigurado sila na kumbaga sa ito operation ng with trust na kung saan andito bago makalabas kumbaga sa talaga fully check ang mga sasakyan. Unless na yung pumasok na hindi naman natin alam na may mga diferensya na saka lang lumalabas na kung saan inaayos naman niya. Na kung wag lang napakatagal na bago ibalik. Dahil malulugi. Suportahan mo rin. Suportahan mo yun. Kasi siyempre, lang yun, customer na dapat alagaan mo kasi pagka nakita nila na talaga naman na hindi mo sila pinababayaan, i-recommend ko nila. Marami, natutuwa nga rin ako sa transaksyon ko na doon dahil yung maraming nagre-recommend, even malalayong lugar na
napupunta rin from Cam Norte, from Sorsogon. Ito yung ano, sabi nung kapitbahay namin na dito raw ako bumili sa'yo kasi nabintahan mo siya. Ano. Kaya nakakatuwa din, nakakataba ng puso na yung bang kahit na sa isa-isa ang negosyo mo nakakabinta. Ang kagandahan nito yung recommendation ng positive na recommendation ng mga naging kliyente mo. Yun ang maganda, yung nakakataba ng puso na kahit kunti kitain mo, basta move on lang, tuloy-tuloy. Kaya nagpapasalamat tayo sa pagpaunlak sa atin ni Kuya Nono na kung saan makahingi tayo ng advice sa kanya sa Opo. tungkol sa kanyang negosyo. So, ano masasabi mo kay Kuya Nono? Maraming salamat po sa inyo pong pagtanggap po sa amin. Maraming salamat din sa pagbigay nyo ng pagkakataon na makapag-share din Opo. ng knowledge, makapag-share ng kaalaman dito sa pag-buy and sell ng mga sasakyan. Even though hindi nga ako nagpapa-advertise, hindi rin ako naglalagay ng mga sasakyan ko sa marketplace. Kasi isang tulong din kasi ito sa mga ahente. Kasi hindi nila alam yung saka inaano ko yung parang hindi yung mabugbog sa ano yung sasakyan yung sa mga ahente rin na napupunta. Meron napupunta sa akin mga ahente, nagpipicture sila, may bayan sila na ang nagpo-post. Kumbaga, nakakapagbigay pa ako ng trabaho sa kanila. Dahil kung ako magpo-post, hindi na rin sila makakapag-post. Kaya hindi ko, share ko na rin yun sa Opo. mga agent na, Opo. yung mga freelance na agent na gusto rin kumita. Sila ang nagpo-post, sila na rin nagni-negotiate, and then dito na lang tinitingnan yung sasakyan. Bali, even itong trading na to, itong money trading, hindi ko rin masyadong ina-advertise kasi parang inisip ko kasi ako rin nag-umpisa sa pagiging ahente, ng sasakyan, parang tulong ko na rin sa mga beginners na yung mga freelancer na beginners na gusto rin kumita, gusto rin matutunan ng business sa car sales. So, Bunso, Opo. ito ang Matang Agila ni Bunso at Kuya. Maraming salamat Maraming salamat Kuya po. Nono Sala. Maraming salamat. Maraming salamat po.